Wala namang silbi. Yang therapy na yan, Mare. Sayang lang sa pera. At saka, anong gagawin ko sa Leyte buong hapon? Mababaliw ako. Narinig ko ang kanyang pagtawa. Isang tunog na walang anumang saya para sa akin, kundi purong panunuya. Oo, sinabi ko na sa asawa ko na malaki ang improvement. Ano pa bang sasabihin ko? Basta ang mahalaga, tuloy ang spa session natin bukas. Nakatayo ako sa gilid ng pasilyo, sa dilim kung saan hindi niya ako makikita. Sa mga kamay ko, mahigpit kong hawak-hawak ang isang lumang alkansiyang kawayan. Mabigat ito. Puno ng mga pisong inipon ko sa loob ng 6 na buwan. Bawat barya ay katumbas ng isang almusal na hindi ko kinain, ng isang meriendang tiniis ko. Lahat para sa karagdagang bitamina ni Tomas, para sa pag-asang balang araw ay maibabalik ng mga gamot na yon ang lakas sa kanyang mga binti. Ang lamig ng mga barya sa loob ng kawayan ay tila gumapang sa aking mga daliri. Umakyat sa aking mga braso, hanggang sa manlamig ang buo kong katawan. Ang pag-asang inipon ko ng kay tagal ay biglang naging yelo sa aking dibdib. Nang matapos ang kanyang pakikipag-usap sa telepono, lumabas siya mula sa sala. Ang kanyang muka ay puno ng pagkainip. Nag-angat siya ng kilay nang makita ako. Huminga ako ng malalim. Pinipilit na hanapin ang aking boses na tila nalunod sa isang lugar sa loob ko. Tita Marites. Yung therapy po ni Tomas ngayon pong hapon. Ano ka ba, Eliana? Bingi ka ba? Hindi ba't narinig mo na? Kinansela ko na. Walang pakialam niyang sagot habang inaayos ang mamahalin niyang blusa. Huwag ka ngang pakialamera. Tumigil ka dyan sa isang tabi at alagaan mo na lang yang kapatid mong pabigat. Ang salitang pabigat ay parang isang matulis na bagay na tumusok sa puso ko. Gusto kong sumagot. Gusto kong isumbat ang lahat ng sakripisyo ko, pero walang lumabas na salita mula sa aking mga labi. Noon din, isang pamilyar na tunog ang pumailan lang mula sa sala. Isang video call mula sa aking ama. Sa isang iglap, ang maasim na mukha ni Marites ay nagbago. Naging isang matamis na ngiti ang kanyang mga labi at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng huwad na kislap. Hinila niya ako papalapit sa kanya. Ang pagkakahawak niya sa aking braso ay mahigpit na parang bakal, isang babalang nakatago sa likod ng kanyang paglalambing. Oh, mahal, tamang-tama ang tawag mo. Nandito kami ni Eliana. Nag-uusap lang tungkol sa kapatid niya. Malambing niyang sabi sa telepono habang itinututok ang kamera sa aming dalawa. Sa screen, nakita ko ang mukha ni Papa. Pagod mula sa trabaho, pero masaya. Kamusta ang mga anak ko? Kumusta ang therapy ni Tomas? Tanong niya. Bago pa man ako makapag-isip, sumagot na si Marites. Ay nako, napakagaling. Sabi ng doktor, malaki raw ang improvement. Di ba, Eliana? Ngumiti ka naman dyan. Itinulak niya ng bahagya ang aking likod. Naramdaman ko ang pag-angat ng mga sulok ng aking bibig. Isang ngiting walang buhay, isang kasinungalingan na pinilit kong buuin para sa kapayapaan na alam kong panandalian lamang. Tumango ako sa kamera. Opo, Papa. Okay naman po si Tomas. Mabuti naman kung ganoon. Nakakatuwa namang marinig, sabi ni Papa. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang lubos na tiwala. Isang tiwalang ibinigay niya sa maling tao. Matapos ang maikling kumustahan at mga pangakong uuwi siya sa Pasko, natapos ang tawag. Kasabay ng pagdidilim ng screen ng telepono ay ang pagbabalik ng malamig at walang emosyong mukha ni Marites. Binitawan niya ang aking braso na para bang ako ay isang maruming basahan. Mula sa kanyang bulsa, dumukot siya ng ilang lukot na barya at inihagis sa maliit na mesa sa tabi namin. Oh, ayan. Pambili mo ng candy ng kapatid mo, sabi niya. Bago ako talikuran at pumasok sa kanyang silid, isinara ang pinto ng walang anumang ingay ngunit mabigat sa kahulugan. Nanatili akong nakatayo doon. Ang mga barya sa mesa ay tila nangungutya sa akin. Ito ang unang sampal.
Ang katotohanang kinansela niya ang therapy ni Tomas. At ito ang pangalawa at mas masakit, ang makitang ang sarili kong ama ay bulag sa katotohanang iyon. Masayang nabubuhay sa isang magandang kasinungalingan habang kami ng kapatid ko ay dahan-dahang nalulunod. Dala ang alkansiya. Pumasok ako sa maliit na silid namin ni Tomas. Natutulog siya. Ang kanyang paghinga ay payapa. Umupo ako sa gilid ng kanyang kama at marahang hinaplos ang kanyang mga binti, manipis at walang lakas, parang mga sanga ng isang punong hindi nadiligan. Ang bawat pisong inipon ko ay para sa mga binting ito. Ang bawat dasal ko sa gabi ay para sa mga binting ito. Ngunit ngayon, ang bigat ng alkansiya sa aking mga kamay ay hindi na bigat ng pag-asa, kundi bigat ng kabiguan. Tinitigan ko ang natutulog na mukha ng kapatid ko, ang tanging yaman na mayroon ako sa mundo. Inilapit ko ang aking bibig sa kanyang tainga at bumulong. Isang pangakong tanging kami lang ang nakakaalam. Kahit lahat sila sumuko na, hinding-hindi ka susukuan ni ate. Nang gabing iyon, habang nililinis ko ang bahay, ginawa ko ang nakasanayang gawain. Kinuha ko ang mga basura mula sa bawat silid. Pagdating ko sa kwarto ni Tita Marites, halos umapaw ang laman ng basurahan. Puro mga balot ng kung ano-anong binili niya online, mga resibong hindi man lang pinunit ng maayos. Habang isinasalin ko ang laman ng basurahan sa isang malaking plastic bag, isang kapirasong papel ang nahulog sa sahig. Lukot-lukot ito. Pupulutin ko na sana para itapon ng tuluyan nang mapansin ko ang isang pamilyar na logo. Dinampot ko ito at dahan-dahang binuklat, isa itong resibo. Ang mga mata ko ay nanlaki sa nakasulat. Isang pangalan ng isang mamahaling brand na nakikita ko lang sa mga magasin. At sa ilalim nito, isang presyo, isang halaga na kayang bumili ng gamot at bitamina ni Tomas sa loob ng isang buong taon. Isang halaga na kayang magbayad para sa daan-daang sesyon ng therapy. Nabitawan ko ang hawak kong plastik ng basura. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang resibo. Ito ang dahilan. Ito ang kapalit ng pag-asa ng kapatid ko. Hindi ito pagnanakaw ng pera. Ito ay pagnanakaw ng pagkakataon. Pagnanakaw ng isang posibleng kinabukasan. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, alam kong tapos na ang panahon ng aking pananahimik. Kinabukasan, may bisitang dumating. Isang pinsan ni Tita Marites na kung makatawa ay parang walang katapusan. Umalingaw-ngaw sa buong kabahayan ang boses niya. Pilit na pinapasok ang isang pekeng kasiyahan sa mga pader na sanay na sa bigat ng kalungkutan. Pinaghanda ako ni Tita Marites ng merienda. At habang inilalapag ko ang pitsel ng malamig na juice sa mesa, isang bagay ang kumuha ng aking pansin, isang pamilyar na kislap mula sa buhok ng bisita. Nakatago sa itim at makintab niyang buhok ay isang suklay na perlas. Hindi ito basta-bastang suklay. Ang bawat perlas ay may sariling hugis, hindi perpekto, na tila mga luhang namuo at naging hiyas. Ang kahoy na pinagkakabitan nito ay may kulay na ng panahon, may mga guhit na tanging mga daliri lamang na puno ng pagmamahal ang makakalikha. Iyon ang suklay ng aking ina, ang kaisa-isang mamahaling bagay na naiwan niya para sa akin. Biglang bumalik ang isang alaala, isang imahe na mas malinaw pa sa araw na ito. Ako, isang batang paslit na nakaupo sa kandungan ni Mama, habang dahan-dahan niyang isinusuklay ang aking buhok. Gamit ang suklay na yon, ang amoy niya na parang pinaghalong sampagwita at pag-aaruga, ang kanyang bulong sa aking tainga. Itong suklay, Eliana, ay para sa'yo. Sabi niya, huwag mong hahayaang sino man ang gumulo sa iyong buhok o sa iyong buhay. Maging matatag ka, anak. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang pitsel sa aking kamay ay nagsimulang manginig. Ang ganda naman ng suklay mo, Tita Lorna, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang sarili kong boses. Ngumiti ang babae. Hinaplos ang suklay.
Ito ba? Regalo sa akin ng Tita Marites mo. Ang ganda, no? Napalingon ako kay Tita Marite. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng tagumpay. Tumingin siya sa akin, sa mga mata ko, na para bang sinasabi niya, "Oo, ako ang kumuha at wala kang magagawa." Hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Tita, bakit po ninyo ipinamigay?" Alaala po yan sa akin ni Mama. Ang nangiti sa kanyang muka ay naglaho. Pinalitan ito ng pagkaini. "Ano ka ba naman, Eliena? Itong lumang bagay na to, ang luma-luma na, parang basura. Anong gagawin mo dyan? Hindi naman bagay sa'yo." Ang bawat salita ay parang mga bubog na salamin na tumatagos sa aking balat. Basura, ang alaala ng aking ina. Ang habilin niya ay itinuring niyang basura. Sa isang sulok ng sala, nakita ko si Lola Serafina. Nakatayo siyang parang isang anino, nakayuko. Hindi siya nagsalita, pero nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakita ko ang sakit at takot sa kanyang mga mata. Isang takot na mas malalim pa sa aking nararamdaman, na para bang may alam siyang isang lihim na mas mabigat pa sa ninakaw na suklay. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Kinuha ko ang nag-iisang litrato ni Mama na naitago ko. Sa larawan, nakangiti siya at sa buhok niya ay nakasuksok ang suklay na perlas. Inilapit ko ang litrato sa aking dibdib. Hindi na ako iiyak. Ang mga luhang para sa kalungkutan ay napalitan na ng determinasyon. Habang papunta ako sa kusina upang uminom ng tubig, dumaan ako sa tapat ng silid ni Lola Serafina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumenya siya na lumapit ako. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Walang salitang namutawi sa aming mga labi. Mula sa ilalim ng kanyang unan, may kinuha siyang isang bagay na maliit at malamig. Inilagay niya ito sa aking palad at mabilis na isinara. Isang maliit at kinakalawang na susi. Tumingin siya sa aking mga mata, isang tingin na puno ng pakiusap at babala bago dahan-dahang isinara ang kanyang pinto. Naiwan akong nakatayo sa dilim, hawak ang susi na hindi ko alam kung ano ang bubuksan. Isang baul o ang mga kasinungalingan na matagal nang nakakandado sa bahay na ito. Ang susi. Masyado itong luma, may kalawang at payat, na tila hindi na kayang buksan ng anumang kandado sa modernong panahon. Pero para sa akin, isa itong pintuan patungo sa mga nakaraan, isang pangako na may nakatago pang katotohanan. Gabi na, halos hating gabi na nang matulog si Tita Marites at ang kanyang pinsan. Dahan-dahan akong bumangon mula sa aking higaan. Sinisiguradong hindi ko magigising si Tomas. Ang bawat hakbang ko ay puno ng pag-iingat. Tila naglalakad ako sa ulap upang walang anumang tunog na marinig. Tahimik akong naglakad patungo sa bodega sa likod ng bahay. Doon nakatambak ang mga lumang gamit, mga kahon na puno ng alikabok, at isang lumang baul na matagal nang hindi nabubuksan. Alam kong dito itinago ni Lola Serafina ang mga gamit ni Mama matapos siyang pumanaw. Nang makarating ako sa harap ng baul, hinawakan ko ang lumang kandado nito. Kinakalawang na ito, tila matagal nang hindi ginamit. Inilabas ko ang susi na ibinigay ni Lola Serafina. Sa unang subok, tila ayaw pa itong umikot. Pinisil ko ng bahagya ang susi at dahan-dahan, sa wakas, nagkaroon ng maliit na paggalaw sa loob ng kandado. Sa wakas, sumuko ito. Binuksan ko ang baul. Sinalubong ako ng amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak. Hindi ko inaasahang makakita ng mga lumang damit o mga laruan. Ang nasa loob ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Hindi ito puno ng mga sulat o talaarawan ni Mama, tulad ng inaasahan ko. Sa halip, may isang bungkos ng mga papeles na nakabalot sa isang lumang tela. Maingat kong kinuha ang mga ito. Isa-isa kong tiningnan. Mga bank statement, mga certificate ng deposito, at isang dokumentong may pamagat na Trust Fund Agreement. Bawat pahina
ay nagbubunyag ng isang bagay na hindi ko kailanman inisip. Isang trust fund na itinatag ni Mama para sa akin at kay Tomas. Para sa aming pag-aaral, para sa aming kinabukasan. May mga nakalista ring regular na deposito bawat buwan at nakasaad na maari lamang itong i-withdraw kapag kami ay nasa tamang edad o sa ilalim ng matinding pangangailangan at may pahintulot ng aming legal guardian, si Papa. Pero habang binubuklat ko ang mga pahina, nakita ko ang mga detalye ng pag-withdraw, mga petsa na hindi tugma sa aking mga alaala, mga halaga na labis-labis at ang mga pirma. Ang mga pirma sa mga withdrawal slip ay hindi kay Mama at alam kong hindi rin kay Papa. May kamukha ang pirma, ngunit hindi ito perpekto. Isang kopya, isang peke. Ang bawat papel ay parang patak ng lason na dahan-dahang lumalaganap sa aking sistema. Hindi lang pala ang suklay ang ninakaw niya. Hindi lang pala ang therapy ni Tomas ang kinansela niya. Ninakaw niya ang kinabukasan namin. Napaupo ako sa malamig na sahig. Ang mga papel ay kumakalat sa aking paanan. Ang pag-asa na naramdaman ko kanina nang mabuksan ang baul ay napalitan ng isang napakalalim na galit. Galit na hindi ko kailanman naramdaman. Kasabay ng aking pagkakatuklas, libu-libong milya ang layo, nagkaroon ng isang kakaibang pangyayari. Sa isang lumang apartment sa Maynila, may isang lalaking nag-aalangan habang hawak ang isang telepono. Siya si Mang Tonyo, isang dating manggagawa sa Senyat sidecar ni Papa na matagal nang pinatalsik ni Tita Marites. Marami siyang alam. Alam niya ang mga kasinungalingan, ang mga lihim na tanging ang mga pader lamang ng sidecar ang nakarinig. Nilabanan niya ang kaba. Naglakas loob siyang pindutin ang numero. Ito ang contact number ni Rafael Montoya. Sir Rafael, hindi po aksidente ang nangyari kay Tomas. Pabulong na sabi ni Mang Tonyo sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng takot, ngunit determinasyon. Bago pa niya maipaliwanag ang lahat, biglang nawalan ng signal ang kanyang telepono. Isang madilim na anino ang dumaan sa bintana, at ang koneksyon ay biglang naputol. Naiwan si Rafael sa kabilang linya. Ang kanyang isip ay puno ng mga katanungan. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay parang mga tinik na kumakapit sa isipan ni Rafael, mahirap tanggalin. Hindi po aksidente. Ang mga katagang yon ay naging isang malamig na hangin sa kanyang likod, nagdudulot ng kaba na matagal na niyang hindi naramdaman. Sinubukan niyang tawagan muli ang numerong yon, ngunit wala nang sumasagot. Patay na. Mula nang matapos ang tawag, hindi na mapakali si Rafael. Inalala niya ang huling video call, ang pilit ng ngiti ni Elena, ang tahimik na mga mata ni Tomas. Parang may pumipiga sa kanyang puso. Ang tiwala niya kay Marites ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na lamat, parang salamin na unti-unting nababasag. Hindi niya na matiis. Kinabukasan, hindi na siya nagpaalam. Nag-book siya ng flight pabalik sa Leyte. Ang kanyang puso ay puno ng matinding kaba at pag-asa na sana ay mali lang ang lahat ng kanyang iniisip. Nang makarating siya sa gate ng bahay, hapon na. May naririnig siyang mga boses mula sa loob. Malakas, galit. Ang bagal-bagal mo talaga, Eliana. Saan na ba yung mga labada? Hindi mo man lang magawa ng maayos ang trabaho mo? Ang boses ni Marites. At kasunod noon, isang tunog na parabang may ibinagsak sa sahig na sinusundan ng isang mahabang katahimikan. Sumikip ang dibdib ni Rafael. Binuksan niya ang gate at sa kanyang pagpasok, agad siyang napansin ni Marites. Sa isang iglap, ang mukha ni Marites ay nagbago. Ang kanyang matigas na ekspresyon ay napalitan ng isang matamis at puno ng pagmamahal ng ngiti. Ang kanyang katawan ay agad na lumambot at tumakbo siya papalapit kay Rafael. Niyakap ito ng mahigpit. Mahal, bakit hindi ka nagsabi? Napakapag-ulat mo naman. Na-miss na kita ng sobra. Malambing niyang sabi habang pilit na kinukuha ang kanyang maleta. Ngunit ang mga mata ni Rafael ay nakatutok kay Elena. Nakatayo siya sa gilid ng hagdanan,
Ang kanyang damit ay basa at may isang maliit na palanggana na nakabaligtad sa paanan niya. Ang kanyang mga kamay ay may mga bahid ng sabon at ang kanyang mga daliri ay namumula. May mga bakas ng hiwa. Napakaliit niya, napakapayat, na tila ang bawat paghinga niya ay isang pagsisikap. Eliena, bakit basa ang damit mo? Tanong ni Rafael. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalala. Agad na sumagot si Marites. Hawak pa rin ang braso ni Rafael. Ay wala yan, mahal. Napakabagal lang talaga niyang maglaba. Kakagaling lang din namin sa pagbisita kay Tomas sa kwarto niya. Diba, Eliena? Ayos lang ang lahat. Huwag ka nang mag-alala. Ngumiti si Marites kay Eliena. Isang nangiting pilit, isang nangiting nagtatago ng isang babala. Tumingin si Eliena sa kanyang ama at sa kanyang mga mata. Nakita ni Rafael ang isang bakas ng kalungkutan. Isang tingin na tila humihingi ng tulong. Inilagay ni Marites ang kamay ni Rafael sa kanyang bewang at pilit siyang iginiya papasok sa bahay. Halika na, mahal. Naghanda ako ng masarap na merienda. May bisita rin tayo. Si Pinsan Lorna ko. Sa loob, naroon nga si Lorna, nakaupo sa sala, kaswal na nagsusuklay ng kanyang buhok gamit ang suklay na perlas. Isang malamig na pakiramdam ang lumaganap sa puso ni Rafael. Bakit parang may mali? Bakit ang suklay na yon ay nasa kamay ng pinsan ni Marites? Inihatid ni Marites si Rafael sa hapagkainan, kung saan may nakahanda ng mga pagkain na alam niyang paborito ni Rafael. Kumuha ka na, mahal. Pinaghirapan kong iluto yan, sabi ni Marites, at sinabihan niya si Eliena na gawin ang pagmamano sa kanyang ama. Lumapit si Eliena at sa kanyang pagmamano, naramdaman ni Rafael ang lamig ng kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang katawan ay tila nagsasabi ng 1,000 kwento ng paghihirap. Tumingin si Rafael kay Marites at sa loob niya, ang maliliit na lamat sa tiwala ay nagsimulang lumaki, nagiging mga bitak na mahirap ng takpan. Napakasarap ng merienda, ayon kay Tita Marites at Lorna. Ngunit para kay Rafael, ang bawat subo ay tila may mapait na lasa. Ang mga mata niya ay patuloy na bumabalik kay Eliena, na tahimik na nakaupo sa isang tabi. Halos hindi man lang ginalaw ang kanyang plato. Ang mga bakas ng sabon sa kanyang mga kamay ay tila sumisigaw ng katotohanan na hindi kayang takpan ng mga matatamis na salita ni Marite. Matapos ang merienda, ipinilit ni Marites na magpahinga muna si Rafael. Ngunit ang isip ni Rafael ay hindi mapakali. Ang mga salita ni Mang Tonyo, ang imahe ni Eliena, at ang suklay na perlas, lahat ng ito ay naglalaro sa kanyang isipan. Tila mga aninong humahabol sa kanya. Bandang hating gabi, nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ni Marites, dahan-dahan siyang bumangon. May isa siyang bagay na kailangan kumpirmahin. Ang kwarto ni Tomas. Ang mga larawan na ipinapadala ni Marites sa kanya ay laging nagpapakita ng isang malinis, maliwanag, at maluwag na silid. Ngunit ang huling video call na may pilit na ngiti ni Eliena ay nag-iwan ng isang bakas ng pag-aalinlangan. Tahimik siyang lumabas ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay maingat upang walang magising. Dumaan siya sa pasilyo, naaalala ang sinabi ni Marites na ang mga bata ay nasa kabilang dulo ng bahay. Ngunit nang makarating siya doon, nakita niya ang sarado at may kalawang na pinto ng bodega. Mayroong isang kandado na tila matagal nang hindi nabubuksan. Hindi kaya, bulong niya sa sarili. Ang puso ni Rafael ay bumilis ang pagtibok. Hindi siya makapaniwala na ito ang kwarto ng kanyang mga anak. Ang amoy ng lumang kahoy at halumigmig ay bumungad sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ito isang silid. Ito ay isang imbakan. Makitid, malamig.
Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na bumbilya na nakasabit sa kisame, halos hindi na nagbibigay ng liwanag. May mga kahon ng tuyong isda sa isang sulok, ang amoy ay matapang. Sa sahig, isang manipis na kutsyon, halos hindi na nakikita ang kulay. At doon nakahiga si Tomas. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame, tila sanay na sa dilim. At sa tabi niya, nakaupo sa malamig na sahig si Elena. Nakabaluktot siya, natutulog, ang kanyang manipis na kumot ay halos hindi nakakatulong sa lamig ng gabi. Ang kanyang mga braso ay nakayakap sa kanyang sarili at sa kanyang mukha, kahit sa pagtulog, ay bakas ang pagod at lungkot. Hindi niya inasahan ng ganito. Hindi ito ang kwarto na ipinapakita sa mga litrato. Ito ay isang lugar ng paghihirap, isang kulungan. Lumapit si Rafael. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa tabi ng natutulog na si Elena. Nag-angat ng tingin si Tomas at sa kanyang mga mata, nakita ni Rafael ang isang timpla ng takot at kalungkutan at isang malalim na pagod. Malalim na bumuntong hininga si Rafael, hindi ito aksidente, hindi ito simpleng kapabayaan. Ito ay isang sadyang pagpapahirap. Yumuko siya at sa sandaling iyon, nagising si Elena. Nagulat siya nang makita ang kanyang ama na nakatayo sa harap niya. Bigla siyang bumangon. "Papa?" Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga mata ay tiningnan ng buong silid na para bang naghahanap ng kasagutan. Si Rafael, ang dating matapang na negosyante, ang taong nagpaikot ng malalaking kumpanya, ay nawalan ng kakayahang magsalita. Tiningnan niya ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit. "Elena, ano ito?" Sa kanyang tinig, may bahid ng pagkabigla at matinding sakit na bumalot sa kanya. Ang tanong na yon ay hindi lamang para kay Elena, kundi para na rin sa kanyang sarili, sa kanyang pagkabulag. Hindi alam ni Elena ang isasagot. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod, takot, at isang malalim na sugat na matagal nang naitago. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Nanginginig ang aking mga labi. Ang tanong ni Papa ay parang isang matulis na sibat na tumusok sa aking dibdib. Binubuksan ang lahat ng sugat na pilit kong itinago sa loob ng mahabang panahon. Paano ko sasabihin? Saan ako magsisimula? Ang bawat sandali ng pighati, ang bawat paghihirap na tiniis namin ni Tomas, ay tila bumalik sa aking isipan. "Elena, anak, ano ito?" Ulit ni Papa. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na puno ng sakit. Tiningnan ko siya. Ang mukha niya ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi pa bumabagsak. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang aking ama. Hindi ang matagumpay na negosyante na laging abala sa Maynila, kundi isang ama na ngayon lamang nakita ang tunay na kalagayan ng kanyang mga anak. Hindi ko na napigilan. Ang mga salita ay lumabas mula sa aking mga labi. Hindi ko na inisip kung ano ang magiging reaksyon niya. "Papa, simula nang umalis ka, si Tita Marites, pinahirapan niya kami. Pinagtrabaho niya ako sa Exide mula umaga hanggang gabi. Wala po akong sahod. Tapos, si Tomas. Sinasabi niya na aksidente lang ang nangyari pero narinig ko po siya, Papa. Siya ang tumulak kay Tomas sa hagdan. Tapos, ginawa niya akong kasambahay. Pinakain kami ng tira-tira habang ginagastos niya ang lahat ng perang ipadala mo sa mga sarili niyang luho. Ang bawat salita ko ay tila isang suntok kay Papa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Tomas na tahimik na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay tila nagkukumpirma ng bawat salita ko. "At hindi lang yan, Papa," patuloy ko. "Ang aking tinig ay mas matatag na ngayon.
Ang galit ay unti-unting pumalit sa takot. Ninakaw niya ang suklay ni Mama at ito po. Inilabas ko ang resibo ng mamahaling bag mula sa aking bulsa at ang mga papel mula sa trust fund na natagpuan ko sa baul. Inabot ko ang mga ito kay Papa. Ang aking mga kamay ay medyo nanginginig pa rin. Ito po ang pera ni Mama para sa aming pag-aaral, Papa. Ninakaw niya. Ginaya niya ang pirma ni Mama. Ginastos niya sa sarili niyang kagustuhan. Hawak ni Rafael ang mga papeles. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tiningnan niya ang resibo ng bag, pagkatapos ay ang mga bank statement. Ang mga pekeng pirma. Ang mga numerong nagpapakita ng regular na pag-withdraw. Ang lahat ay unti-unting bumubuo ng isang malinaw na larawan ng katotohanan. Lumuhod si Rafael sa harap ko. Ang kanyang mukha ay nasa pagitan ng kanyang mga kamay. Narinig ko ang isang tunog na nagmumula sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng sakit at pagsisisi. Anak, Diyos ko, Eliana, patawarin mo si Papa. Nanginginig niyang sabi. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang tanga-tanga ko, nabulag ako, pinabayaan ko kayo. Sa mga sandaling iyon, ang galit na matagal kong kinimkim ay nagsimulang matunaw, napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Hindi ko na kailangang marinig ang kanyang paghingi ng tawad. Ang kanyang sakit ay sapat na. Niyakap ko si Papa. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ito ang unang beses na niyakap niya ako ng ganito. Hindi bilang isang bata na kailangan ng proteksyon, kundi bilang isang anak na matagal nang naghihirap. Sa wakas, pakiramdam ko ay may kapiling ako. Pero sa kabila ng yakap, isang tanong ang nanatili sa aking puso. Matapos ang lahat ng ito, paano namin muling bubuuin ang buhay na winasak niya? Ang umaga ay sumikat, dala ang liwanag na tila nangangako ng bagong simula. Ngunit sa loob ng bahay, ang hangin ay puno ng tensyon. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang pag-amin ko kay Papa kagabi ay simula pa lamang ng isang mahabang laban. Maaga akong bumangon, inihanda ang almusal para kay Tomas. Si Papa ay gising na rin, nakaupo sa sala. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila malalim na nag-iisip. Walang bakas ng ngiti, walang anumang bahid ng pagiging abala. Ngayon, narito siya para sa amin. Nang bumaba si Tita Marites mula sa kanyang silid, nakita niya si Papa. Ang kanyang mukha ay agad na nagkaroon ng matamis na ngiti. Mahal, gising ka na pala. Bakit hindi mo ako ginising? Naghanda ako ng kape mo. Ngunit hindi sumagot si Papa. Tiningnan niya si Marites, isang tingin na malamig at puno ng pagkabigo. Hindi ang tingin ng isang asawang umuwi mula sa isang mahabang paglalakbay. Marites, simula ni Papa. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Isang bagay na hindi ko pa narinig sa kanya. May pag-uusapan tayo. Nagulat si Marites. Ang kanyang nangiti ay unti-unting naglaho. Nakita ko ang pagtaas ng kanyang kilay, ang maliit na kunot sa pagitan ng kanyang mga mata. Ano yun, mahal? Mukhang seryoso yata. Inilahad ni Papa ang mga papeles, ang resibo ng mamahaling bag, ang mga bank statement ng trust fund, at ang mga withdrawal slip na may pekeng pirma ni Mama. Inilagay niya ang mga ito sa mesa sa harap ni Marites. Ano ito, Marites? Ipaliwanag mo sa akin. Ito ba ang tinatawag mong pag-aalaga sa mga anak ko? Ito ba ang dahilan kung bakit kinansela mo ang therapy ni Tomas? Tanong ni Papa. Ang kanyang boses ay tumataas ng bahagya, ngunit pinipigilan pa rin ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Napakagatlabi si Marites. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi siya makapaniwala na hawak ni Papa ang mga ebidensyang yon. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Ang kanyang mga mata ay nanliit at tiningnan niya ako. Isang tingin na puno ng galit at pagbabanta. Alam niyang ako ang nagsabi. Rafael,
Ano ba ang pinagsasabi mo? Ito? Mga kasinungalingan yan. Hawak yan ng bata. Sigurado akong siya ang gumawa niyan para sirain ako. Nagsisinungaling si Elena. Huwag mong sisihin si Elena. Galit na sabi ni Papa. At sa wakas, lumabas ang galit na kanina pa niya pinipigilan. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Narinig ko ang lahat. Nakita ko ang kwarto nila. Hindi lang ito tungkol sa pera, Marites. Ito ay tungkol sa buhay ng mga anak ko. Sinubukan ni Marites na magdrama. Naglagay siya ng kamay sa kanyang dibdib na tila nasasaktan. Ang sakit mo namang magsalita, Rafael. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa'yo, para sa mga anak mo, ako pa ang sinisisi mo. Hindi mo ba nakikita? May inggit lang sa akin ang bata na, yan. Sakripisyo? Mapait na, sabi ni Papa. Ang ibig mong sabihin ay pagnanakaw? Ang pagpapahirap sa mga bata? Ang pagtulak kay Tomas sa hagdan? Sa huling pahayag ni Papa, nanginig ang buong katawan ni Marites. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng takot. Alam niyang may alam si Papa tungkol sa nangyari kay Tomas. Hindi! Hindi totoo yan. Sigaw niya, pilit na pinipigilan ang kanyang kaba. Aksidente lang yan. Wala akong ginawa. May testigo, Marites. Kalmadong sabi ni Papa, ngunit ang kanyang mga mata ay may matinding galit. At mayroon din kaming ebidensya. Tapos na ang pagpapanggap mo. Tapos na ang lahat. Tumayo si Papa. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng desisyon. Marites, hindi na ako ang dating Rafael na bulag sa katotohanan. Ngayon, makikita mo ang tunay na Rafael Montoya at ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng hustisya. Marites stood there, speechless, her face contorted in a mixture of fear and hatred. Her carefully constructed world, built on lies and manipulation, was crumbling around her. Hindi ka maaaring. Ang tanging nasabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang araw ay sumikat, nang mas maliwanag sa labas. Ngunit sa loob ng bahay, isang bagyo ang nagaganap. At alam kong ito ang simula ng pagtatapos para kay Marites. Ang mga salita ni Papa ay parang mga martilyo na humahampas sa pundasyon ng mundo ni Tita Marites. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kulay rosas na dating nagpapaganda sa kanya ay tila nawala. Napalitan ng isang maputlang dilaw. Hindi na niya nagawang magkunwari. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap ay gumuho na. Hindi mo ako pwedeng gawin yan, Rafael. May pangalan ako. Magiging kahiya-hiya ako sa buong bayan. Sigaw ni Marites. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng desperasyon. Ang hiya na matagal niyang ginamit laban sa amin, ngayon ay bumalik sa kanya. Ang hiya, Marites, ay para sa mga may dangal. Kalmadong sagot ni Papa. Ngunit ang lamig ng kanyang tinig ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Ang ginawa mo ay hindi lang kahiya-hiya. Krimen yan. At hindi ko hahayaang makatakas ka. Narinig namin ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, may dalawang lalaking nakauniporme ang pumasok. Sila ay mga pulis. Ang paningin ni Marites ay lumabo at tila hindi na siya makagalaw. Doña Marites Vales, kayo po ay inaaresto dahil sa kasong child abuse at estafa. Sabi ng isa sa mga pulis. Nanginig si Marites. Tiningnan niya ako. Isang tingin na pununo ng matinding galit at pagkamuhi. Ang kanyang mga mata ay tila nangangako ng paghihiganti. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na akong naramdamang takot. Ang kanyang galit ay isang patunay lamang na ang lahat ng sinabi ko ay totoo. Nang igiya siya palabas ng bahay, umalingaw-ngaw ang kanyang mga sigaw. Hindi ako papayag. Babalik ako. Elena, magbabayad ka. Rafael, pagsisisihan mo ito. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay unti-unting lumayo hanggang sa tuluyan nang nawala. Ang katahimikan na bumalik sa bahay
ay hindi ang dating nakakapanindig balahibong katahimikan, kundi isang katahimikan na may dalang kapayapaan. Naiwan kami ni Papa at Tomas sa sala. Nagkatitigan kami. Si Papa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may kapayapaan. Elena, sabi ni Papa, at lumuhod siya sa harap ni Tomas. Hinawakan niya ang kamay ng aking kapatid. Anak, patawarin mo si Papa. Pinabayaan ko kayo. Ngayon, gagawin ko ang lahat para bumawi. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Papa. Ibinenta niya ang sidecar, ang pwesto sa palengke, ang ilang lupa. Nagulat ako at nagtanong kung bakit niya ginagawa iyon. Ang pera, Elena, ay hindi makakabili ng pamilya, sabi niya sa akin. Ang sidecar na yon ay sumisimbolo sa aking pagkabulag. Ang pera na kinikita ko doon ay hindi kailanman nakapagbigay ng tunay na kaligayahan. Gagamitin ko ang lahat ng ito para sa pagpapagamot ni Tomas at para maibalik ang ninakaw sa inyo. Napakagatlabi ako. Hindi ko inaasahang ganito ang gagawin niya. Akala ko, magiging mahirap para sa kanya na bitawan ang yaman na pinaghirapan niya. Ngunit ngayon, mas mahalaga sa kanya ang pamilya. Isang hapon, habang naglilinis ako sa sala, may kumatok sa pinto. Si Aling Dory, ang aming kapitbahay. Nakatayo siya doon. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya. Matagal siyang naging kakampi ni Marites. Laging nakikitsismis at naninira sa akin. Elena, patawarin mo ako. Mahina niyang sabi. Ang dami kong nasabi sa'yo. Nabulag din ako sa kasinungalingan ni Marites. Ang totoo, nakita ko siya nung araw na nahulog si Tomas. Akala ko aksidente lang, pero nakita kong may itinulak si Marites. Lalo akong nasaktan sa kanyang mga salita, ngunit hindi na ako nagalit. Ang kanyang pag-amin ay hindi na mahalaga para sa akin. Ang mahalaga ay ang katotohanan ay lumalabas na. Ang bahay ay nagsimulang magbago. Ang mga gamit na konektado kay Marites ay dahan-dahang nawala. Ang kwarto namin ni Tomas ay nilinis at inayos, naging isang maliwanag at maluwag na silid. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa bahay, kundi sa aming tatlo. Si Papa, ngayon ay siya na mismo ang nag-aalaga kay Tomas, nagbabasa sa kanya ng mga libro at nagtuturo ng mga simpleng laro. Hindi na siya ang dating ama na malayo ang loob. At si Tomas, unti-unting bumabalik ang nangiti sa kanyang labi. Nakatayo ako sa labas ng kwarto ni Tomas, nakatingin sa kanilang dalawa. Ang araw ay sumisikat sa bintana, nagbibigay ng mainit na liwanag. Papa, sabi ko, sigurado ka po ba na okay lang po na ibenta mo ang lahat? Humarap siya sa akin. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mas okay na ito, anak. Ang tunay na yaman ay ang pamilya. At ngayon, may yaman na ako sa inyong dalawa. Ang mga salita niya ay tila musika sa aking pandinig. Hindi na kami mayaman sa pera, ngunit meron kaming mas mahalaga. Isang pamilya. Ang mga sumunod na buwan ay naging panahon ng pagbabago. Hindi ito madali. Ngunit sa bawat araw na lumipas, mas naramdaman namin ang kapayapaan na matagal nang nawala sa aming buhay. Ang sidecar, ang pinagmulan ng aming paghihirap, ay tuluyan ng nabenta. Ang pera ay ginamit ni Papa para sa pagpapagamot ni Tomas at sa pagbabalik ng trust fund na ninakaw ni Marites. Si Tomas ay nagsimula na sa kanyang physical therapy. Bawat sesyon ay puno ng paghihirap, ngunit sa bawat patak ng pawis, nakita ko ang kanyang determinasyon. Si Papa ang laging kasama niya, walang pagod na sumusuporta, nagbibigay ng lakas ng loob. Nakita ko ang pagbabago sa kanila. Ang dati malayo nilang relasyon, ngayon ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ako na naman hindi na ako bumalik sa pag-aaral kaagad. Sa halip ginamit ko ang bahagi ng pera mula sa trust fund upang simulan ang isang maliit na negosyo. Ito ay isang munting tindahan ng mga kakanin at sariwang gulay mula sa aming bakuran na itinitinda ko sa harap ng aming bahay. Araw-araw,
Gumigising ako ng maaga, nagluluto, nag-aayos ng paninda. Ang bawat sentimo na kinikita ko ay galing sa aking sariling pagod at mayroon itong ibang lasa, lasa ng kalayaan at karangalan. Isang araw, habang abala ako sa aking tindahan, lumapit sa akin si Papa. Nakangiti siya at sa tabi niya, si Tomas, na ngayon ay nakakapaglakad na ng may tulong ng kanyang saklay. "Eliana, may magandang balita," sabi ni Papa. "Sabi ng doktor, malaki ang improvement nito at may naisip akong magandang ideya para sa negosyo mo." Tiningnan ko siya, nagtataka. "Gusto kong tulungan ka sa tindahan," sabi niya. "Dahil sa experience ko sa logistics, alam kong may paraan para palakihin natin to. At gusto ko rin, kasama ko kayo nito ma." Hindi ko inaasahang manggagaling sa kanya ang mga salitang iyon. Ang dating Rafael Montoya na abala sa malalaking negosyo, ngayon ay gustong tumulong sa isang maliit na tindahan ng kakanin sa isang liblib na lugar. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang tunay na kaligayahan. Ngumiti ako. "Sige po, Papa, tara simulan natin." Ang aming tindahan ay unti-unting lumago. Sa tulong ni Papa, nakahanap kami ng mas magagandang supplier at mas maraming customer ang nakakakilala sa amin. Ang aming buhay ay simple, ngunit puno ng pagtawa at pagmamahal. Hindi na kami mayaman sa pera tulad ng dati. Ang aming bahay ay hindi na puno ng mga mamahaling gamit. Ngunit ang aming mga puso ay puno ng kagaanan. Ang bawat hapunan, bawat kwentuhan ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng paninda, may lumapit sa akin, si Lola Serafina. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng pagmamalaki. "Eliana, ang galing mo," mahina niyang sabi, habang hinahaplos ang aking buhok. "Ang ina mo ay siguradong ipinagmamalaki ka." Niyakap ko si Lola Serafina. Siya ang testigo ng aming paghihirap. At ngayon, testigo rin siya ng aming pagbangon. "Lola, salamat po," sabi ko. "Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po sana namin natuklasan ang lahat." Kinabukasan, isang sulat ang dumating. Ito ay mula sa korte, nagpapaalam na ang kaso ni Marites ay natapos na. Siya ay nahatulan ng mahabang taon ng pagkabilang ko. Walang pabor, walang pagtakas. Ang kanyang paghihiganti ay nabigo. Sa sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng galit. Nakaramdam ako ng isang malalim na kalayaan. Ang bigat sa aking dibdib ay nawala. At ang hangin na aking nilalanghap ay masariwa kaysa kailanman. Tiningnan ko ang langit. Ang asul na kulay nito ay walang katapusan. Ang nakaraan ay naiwan na. Ang sugat ay naghihilom na. At ang kinabukasan ay naghihintay, puno ng pag-asa. Lumipas ang ilang taon. Ang munting tindahan ko ay naging isang matatag na negosyo sa Leyte. Hindi na lang kami nagtitinda ng kakanin at gulay, kundi pati na rin ng mga lokal na produkto mula sa iba pang maliliit na magsasaka sa aming komunidad. Si Papa, na dating abala sa malalaking transactions sa Maynila, ay ngayon ang aking matalik na kasosyo. Ang kanyang husay sa logistics ay nakatulong ng malaki sa pagpapalago ng aming negosyo. Masaya siya. Nakita ko ang tunay na ngiti sa kanyang labi, hindi ang pilit na ngiti na dati niyang ipinapakita sa mga kliyente. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa pagpirma ng mga kontrata, ay ngayon ay masaya ng nag-aayos ng mga paninda, nakikipagkwentuhan sa mga customer. Si Tomas, isang himala. Sa tulong ng patuloy na therapy at walang sawang suporta ni Papa, nakakapaglakad na siya ng walang saklay. May kaunting pilay pa rin, ngunit malaya na siyang nakakagalaw, nakakalaro ng mga simpleng laro, at nakakatulong sa aming tindahan. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng lungkot at takot, ngayon ay nagniningning sa saya at pag-asa. Bumalik na siya sa pag-aaral at masaya na siya sa mga bagong kaibigan. Ang aming bahay ay puno ng tawanan. Ang amoy ng sariwang luto, ang tunog ng mga kwentuhan,
Ang pakiramdam ng pagmamahalan, lahat ng ito ay bumalik. Ang dating bahay na puno ng lungkot at takot, ngayon ay tunay ng tahanan. Isang hapon, habang nagpapahinga kami ni Papa sa veranda, nakatanaw sa dagat, nagkaroon kami ng isang malalim na pag-uusap. Eliana, simula ni Papa, ang kanyang boses ay malumanay. Patawarin mo ako, anak. Marami akong pagkukulang sa inyo ng kapatid mo. Dahil sa paghahangad ko ng kayamanan, nawalan ako ng paningin sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ngumiti ako. Matagal na po kitang pinatawad, Papa. Ang mahalaga, ngayon, magkasama na tayo at ikaw na ang pinakamagaling na Papa sa buong mundo. Niyakap niya ako ng mahigpit. Naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal. Ang yakap na ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan na nawala sa amin. Ang balita tungkol kay Marites ay kumalat sa buong Leyte. Ang kanyang pangalan, na dati kinatatakutan at iginagalang, ngayon ay binabalot ng kahihiyan at pagkasuklam. Ang kanyang mga dating kaibigan ay tinalikuran siya. Ang kanyang pamilya ay nahihiya na sa kanya. Ang lahat ng kanyang ipinagmalaki, ang kanyang kayamanan at posisyon ay nawala. Ang kanyang hiya ay tuluyan ng gumuho. Hindi ko na siya iniisip. Ang aking mundo ay umiikot na ngayon sa aking pamilya, sa aking negosyo, at sa aking sariling kaligayahan. Natuto akong magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili, upang maging malaya mula sa bigat ng galit at poot. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Papa at Tomas sa tabing dagat, ang simoy ng hangin ay sariwa at malinis. Ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan. Ang ganda dito, Papa, sabi ni Tomas. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Oo, anak, sagot ni Papa, habang inaakbayan kami ni Tomas. Dito tayo nabuhay. Dito tayo magsisimula ulit. Tiningnan ko ang aking ama, na ngayon ay isang mas mabuting tao. Tiningnan ko ang aking kapatid, na ngayon ay masaya na. At tiningnan ko ang aking sarili. Isang babaeng naging matatag mula sa mga pagsubok. Isang babaeng natuto sa sakit. At isang babaeng ngayon ay tunay ng maligaya. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit ang bawat pagsubok ay nagbibigay ng lakas. Ang bawat sugat ay nagiging aral. At ang bawat pagbagsak ay nagiging pagkakataon upang bumangon ng mas matatag. Hindi ko nahahayaang sino man ang gumulo sa aking buhok o sa aking buhay. Matatag na ako. Sa bawat paglipas ng panahon, lalo kong nararamdaman ang lalim ng kapayapaan na sumakop sa aming buhay. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang nawawala, ngunit naging mga peklat na nagsisilbing paalala ng aking lakas, ng aming pagbangon. Si Marites Valles, ang pangalang minsan ay nagdala ng takot at galit sa aking puso, ay ngayon ay isang malayong anino na lamang. Ang kanyang paghaharap sa hustisya ay naging matindi. Nahatulan siya ng mahabang taon ng pagkabilanggo para sa kanyang mga krimen, child abuse, estafa, at ang sadyang pananakit kay Tomas. Higit pa sa parusang legal, ang kanyang pagkawala ng dangal at karangalan sa komunidad ang tila pinakamabigat na parusa. Ang hiya na matagal niyang kinapit-kapitan ay naglaho na. Kasama ng lahat ng kanyang kayamanan, wala nang sinumang naglakas loob na banggitin ang kanyang pangalan ng may paggalang. Sa aming pamilya, isang bagong kabanata ang nabuksan. Si Papa, ang dating Rafael Isandro Montoya na binulag ng ambisyon, ay ngayon ay isang Rafael na may puso. Ang kanyang mga kamay ay hindi na naghahanap ng kasiguruhan sa mga numero at kontrata, kundi sa paghawak sa kamay ni Tomas habang naglalakad sa tabing dagat. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatuon sa malalaking gusali, kundi sa ngiti ng kanyang mga anak. Ang kanyang pagiging ama ay ganap na. Ang kanyang hiling na kapatawaran ay natanggap ng buo, hindi lamang sa bibig ko,
kundi sa bawat yakap, sa bawat pagtawa, at sa bawat tahimik na sandali na aming pinagsasaluhan. Si Tomas, ang aking munting kapatid, na dating biktima ng kalupitan, ay lumaki ng malakas at masayahin. Ang kanyang paglalakad ay matatag na ngayon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap. Nag-aaral siya ng mabuti at mayroon na siyang sariling mga kaibigan. Ang pilat sa kanyang binti ay isang paalala, ngunit hindi na ito nagdudulot ng sakit. Ito ay isang patunay ng kanyang katatagan. Ako na naman, si Eliana. Hindi na ako ang batang babae na tahimik na nagtitiis. Ang aking tindahan, mga lasa ng Leyte, ay naging sentro ng aming munting komunidad. Nagbibigay ito ng hanapbuhay sa iba at nagdudulot ng kasiyahan sa mga tao. Ang bawat pisong kinikita ko ay may dalang karangalan at ang bawat ngiti ng mga customer ay nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi ko man natapos ang aking pag-aaral tulad ng aking pangarap, ngunit natagpuan ko ang aking sariling paraan ng tagumpay. Ang aking paghilom ay hindi nagmula sa paghahanap ng ibang pagmamahal, kundi sa pagtatayo ng sarili kong pundasyon, sa pagmamahal sa aking pamilya, at sa pagiging malaya sa lahat ng sakit ng nakaraan. Isang hapon, mainit ang simoy ng hangin mula sa dagat. Nakaupo kami ni Papa sa buhangin, pinapanood si Tomas na tumatakbo sa tabing dagat. Hinahabol ang maliliit na alon. Hinawakan ni Papa ang aking kamay, isang haplos na puno ng pagmamahal. Eliana, sabi niya, ang kanyang tinig ay malumanay. Masaya ako na kasama ko kayo. Ngumiti ako. Ako rin po, Papa. Masaya tayo. Sa sandaling iyon, nakita ko ang lahat ng nawala sa amin. Ang kayamanan, ang magandang reputasyon, ang panandaliang kapayapaan. Ngunit nakita ko rin ang lahat ng aming natagpuan. Ang pag-ibig, ang pamilya, ang pagpapatawad at ang kapayapaan ng kalooban. Ang aming tahanan ay hindi nagawa sa mamahaling materyales, kundi sa mga puso na nagmamahalan. Ang lahat ng paghihirap ay naghatid sa amin sa isang lugar na mas maganda, mas totoo. Ang tunay na yaman ay nasa mga sandaling iyon, sa aming pagiging magkakasama.